Okay mga kanoisy, next video. Sa nagsasabing tatawanan lang China ang BrahMos supersonic cruise Yun. missile, nagkakamali siya. Sa totoo pa niyan, nababahala na ang China sa pagdating nito. Alam nyo bakit? Naalala nyo ba ang balita noon? Napalpak ang napakadaming missile ng China. Nako. Imbis kasi na fuel o gasolina ang China missiles filled with water, not fuel. US intelligence. Nako. So parang ano yun men? Pang display lang yun. laman nito, tubig ang kinergas sa missile. Nako. So ayun, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So ngayong araw, update na naman tayo. Grabe men, about nga ito sa something fake daw, yung mga missile ng China. So nakaka-curious naman to. So yan yung panonorin natin, mula na naman muli kay Melv's Castle. So meron to pamagat na iyak, kaya pala takot China. Fake pala mga missile ng China, literal na made in China, peke. So yan yung panonorin natin men, mula kay Melv's Castle. So portahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So di na natin ito patatagalin pa guys, baka agawin pa ng China. So again, ang title ng video ito, iyak, kaya pala takot ang China. Fake pala mga missile ng China, literal na made in China. Grabe naman, ang yabang-yabang, tapos may mga fake pala. So again, syempre made in China yan eh. So like, comment, share, subscribe, start. Sabing tatawanan lang China ang BrahMos supersonic cruise missile. Ulit. Sa nagsasabing tatawanan lang China ang BrahMos supersonic cruise Yun. missile, nagkakamali siya. Sa totoo pa niyan, nababahala na ang China sa pagdating nito. Alam nyo bakit? Naalala nyo ba ang balita noon? Napalpak ang napakadaming missile ng China. Nako. Imbis kasi na fuel o gasolina ang China missiles filled with water, not fuel. US intelligence. Nako. So parang ano yun men? Pang display lang yun. laman nito, tubig ang kinergas sa missile. Nako. Display lang pala ang mga armas ng China. Baka mas marami Oo nga men, ano? What if yung mga tangking yan for display lang ba? Kasi sobrang known ang China sa pananakot men. Tapos ito na mga ibang kababayan natin, sobrang natakot naman. Pero what if nga ang laman lang niyan tubig lang talaga, no? Wala lang ba? Parang sobrang angas niya sa labas pero sa loob niya ampaw. Okay, tuloy. pa dyan ang peke, di ba? Kung alam mo lang, sobrang lalaka yan ng korupsyon sa Defense Department ng China. Nako, meron din pala sila mga corrupt men. Buti na lang it's a tie. Kasi marami din corrupt dito sa Pinas eh. Bilyong dolyar ang pinapasok ng China taon-taon. Nako. Kaya ang daming korap na opisyal doon. Ilang Chinese general na rin ng China ang pinatalsik sa pwesto. Yan o, mga balita yun no. Patapos si Xi Jinping na ubusin ang mga tao. Is at least 15 people from the defence establishment have been purged in recent months. Now, some of the extraordinary sort of insights that we got in this story include things like missiles being filled with water instead of Nako. fuel. Kaya sa nagsasabing Filled with water. Tubig. Talaga? tatawanan lang ng China ang BrahMos missile, siguradong pro-China Boom. kayo o baka naman pro-Duterte. Boom. Kahit anong sabihin nyo, dito inaasahang lalakas ang defense capability ng ating bansa. Literal na magdadalawang isip ang China ang pasukin ang Pilipinas. Diba? Yan yung sabi ko sa inyo men. Actually meron ako nakita men na sinabi na may paano-ano kayo, takot China, iyak China. China, matatakot or iiyak sa Pilipinas? Well, siguro, totoo kayo na hindi matatakot or iiyak yung China sa Pilipinas in literal. Pero, kita nyo naman yun, men, since na yung Pilipinas ay nakipag-alay sa Amerika, anong tawag nyo dun? Philippines, don't you dare to do that don't play with fire with America. America is just using you as a pawn. Anong tawag nyo dun? Anong tawag nyo dun? Di ba yun umiiyak? Di ba yun natatakot? Kasi kung hindi natatakot or hindi umiiyak yung China men, wala nang warning, bira agad. Di ba? Niwala naman kayo na hindi takot ang China, hindi takot ang China. Basahin nyo. Basahin nyo yung galaw ng China. Basahin nyo yung galaw nila. The way sila, yung mga foreign ministry nila or yung mga tagapagsalita nila. Basahin nyo, i-analysan nyo lahat ng mga sinasabi nila.
Takot sila men. Nagpapanik sila men. Nai-stress sila men sa Pilipinas with US. But Philippines only, walang US. Of course, hindi matatakot yung China sa atin. Hindi mababahala yung China. Pero tapos yun, gusto nyo, hindi pa tayo kumampi sa US. Bakit? Para maging weak or mananatili tayong weak? Akala ko ba ayaw nyo sa weak na presidente? Bakit gusto nyo yung Pilipinas always weak? Or ayaw magpalakas? Labo din eh. Balak ipwesto to sa mga lokasyong pinaghihinala ang unang aatakin o lulusubin ng mga Chinese. Hindi na to inanunsyo pa ng National Security Nako. Council, pero paniguradong mayroon to sa Batanes at mayroon din to sa Palawan na malapit sa West Philippine Yun. Sea. BRAMOS is a game changer for the Philippines. It's a game changer for the Philippines because it will strengthen our coastal defense. More of a deterrence na parang kung sakasakali, di ba, mag-iisip-isip yung ibang mga bansa na pasukin yung ating waters. Diba? Mag-isip-isip. Do you think kung mag-isip-isip ka, hindi ka takot? Takot ka nga, di ba? Kaya ka nga nag-isip-isip. Nag-isip-isip ang China, men. Kaya wag nyong pandaran kami dito na hindi natatakot yung China. Mas matatakot ang China kapag ka nakipag-alyansa tayo sa Amerika. Yun yung totoo. Bulag-bulagan eh. We now have several batteries of this BRAMOS cruise missile which is going to be deployed to the Philippine Marines. The BRAMOS missile can hit that target the moment it enters our exclusive economic zone. Di nagsasawa ang Chinese Foreign Ministry na gumawa ng fake news. Overtime na nga raw sila magtrabaho Nako. para siraan lang ang Kawawa Philippines. naman. Tinatawag tuloy ito ni spokesperson Malaya na fake news master. Puro propaganda at kasinungalingan lang kasi ang lumalabas sa bibig ng Tama. China. Dito muling uulitin ng administrasyon. Hindi kailanman kikilalanin ng gobyerno ang pinangako ni Duterte. Nako. Kay Duterte kayong magreklamo Nako. China. Huwag kay Pangulong Marcos at sa mga Pilipino. Oo nga eh. Kung totoo man na may kasunduan si P. Duterte at si Xi Jinping. Si Duterte yung pagbuntunan niya. Hindi yung Pilipinas talaga. Kasi kung may utak din yung China yan, men, hindi yan papayag sa mga usap-usapan lang na kayong dalawa lang. Natatawa nga ako sa defender nila. Sinabi na hindi daw lahat ng gagawin ng presidente dapat alam ng tao. Like, seryoso ka, men. Presidente ka eh. Servant ka ng Pilipinas. Hindi ikaw yung may-ari ng Pilipinas. Servant ka to serve Philippines. Diba? Tapos hindi mo ipapaalam sa Pilipino. Okay ka lang. Propaganda masters at the Chinese embassy are clearly working overtime to sow discord and division in our country Correct. for one purpose alone: to push their claim that the Philippines is the one causing tensions in the West Philippine Sea and provoking conflict because hindi daw tayo marunong tumupad sa mga usapan. This new model is nothing Ang lakas makapagsabi na yung Pilipinas hindi marunong sumunod sa usapan. Bakit bago pa naman kayo nakipag-secret deal na ipanalo na naman namin yan sa arbitral ruling? Hindi nyo naman sinunod Tapos ngayon yung usapan lang na one-on-one lang kayo ng presidente, lakas yung panghawakan. Ang kapal naman ng mukha nyo, men. Tuloy. more than a new invention. As the President clearly stated, there is no agreement whatsoever about Ayungin Shoal. And we shall continue to do all activities within the bounds of international law, Tama. and we shall brook no interference in our lawful action. Panawagan pa ng National Security Council, huwag kayong maniwala sa propaganda ng China Yun. at mga pro-China ng mga kapatid. Ginagawang dahilan lang yan para pag-away-awayin tayong Grabe ang unique ng Pilipinas. Dalawa yung kalaban natin, China at pro-China. Tuloy. In short, nilalaso ng China ang utak natin para hindi mapansin ang harassment ng China Coast Guard sa ating mga kababayan. Kayo, payag ba kayong binubuli-buli lang tayo? Payag ba kayong minamaliit lang tayo? Panahon na para tumindig sa sarili nating Tama. mga paa. Sa mga magsasabi na payag lang sila, nasasabi nyo lang yan kasi hindi kayo yung nasa sitwasyon ng mga winawater cannon. Tuloy. Tulan natin yan, the more na nagsasabong ang Pilipino
the more na humihina yung ating posisyon. Tama. Kasi ultimately, the objective of all of these propaganda narratives coming from both Beijing and the Chinese embassy is to create cracks and division among the Filipino people. Kayo, handa Tama ba naman. kayong labanan ang fake news na ipinapakalat ng China at mga pro-China Duterte? Ikomento sa baba ang inyong salobin. Tama naman. For sure, kayo, since nanonood kayo ng mga videong ganito about nga sa parang pro-Filipino or pro-administration Marcos, for sure, kita nyo rin yun, men, na yung ginagawa nga ng China, ginugulo niya yung Pilipinas, hinahati niya talaga, like, magugulat ka na lang talaga. Nagwiwelga tayo, Pilipino, doon sa embahada ng Chinese. Tapos meron din nagwiwelga, pro-China, sasabihin itigil ang pakikipag-alyansa sa Japan at sa US. Bakit? Para tapos i-deny nyo na pro-China kayo. Tapos yung hiling nyo para humina yung Pilipinas, para hindi tayo makalaban sa China. Like, okay lang kayo, men? Okay lang kayo? Okay lang ba kayo? Sagot. So, yun lang naman, guys. Tapos, ang isa talaga sa, kapag ka nababara na sila, yung sa kabila, kapag ka nababara na sila, like tayo, naninindigan tayo, tapos nababara na sila. Alam nyo yung favorite line nila, sige, girahin natin yung China, tapos kayo yung mauna, ha? Like, seryoso kayo? Wala na kayong ibang word na magamit. 'Di ba? Like, yun talaga yung sasabihin nila, okay lang kami pupunta doon, pero dapat kayo mauna. Kayo mauna, kayo mauna. 'Di ba? Ganon sila, men. Ganon nila inaano or tinatakot yung mga tao. Siyempre, kapag ikaw, halimbawa ganyan, titindig ka ngayon, ipagtatanggol mo yung soberanya ng Pilipinas kasi nga inaapi na tayo. Wala na. Ang kahuli-hulihan nilang pangsupalpal sa'yo, sige, girahin natin yung China. Pero ikaw yung mauna, ha? Tingnan natin kung hindi ka matatakot. 'Di ba? Like, yun lang naman talaga. Rinig nyo naman yun. Pati yung senator natin, yan din yung mga linyahan niya, di ba? So, sila lang naman. Pero hindi nila matanggap yung katotohanan na kaya nga tayo nakikipag-alyansa sa Amerika para may palag tayo. Sino ba naman ang siraulo na papalagan natin yung China? Na tayo yung iuna na hindi or wala tayong lakas. Sinong hunghang nagagawa nun? Kaya nga umaanib tayo sa mga malalakas, 'di ba? Para kung if ever na may mangyari talaga. Hindi, tara na, magtulungan tayo. Sabi ko nga sa inyo, alang nga namang tumunganga lang tayo, 'di ba? 'Di ba? Yun lang naman yun. So yun, kayo, ano masasabi niyo sa video ito? Yung mga missile nila, grabe, tubig ang laman, min. Tapos isa pa yan. Tubig pala yung laman ng mga missile nila. Paano nyo yan aanuhin? Idedepensa nyo naman yan. Kasi nagiging siste dito, yung China na yung pinagtatanggol nyo eh. Kahit harap-harapan na tayong binubuli eh. May mga videos dyan, oh. Di ba ako, guys, nung nakita ko talaga yung yung kapwa Pilipino natin, binubomba ng China, parang dinudurog yung dito ko eh. Parang ang sakit tingnan, min. Like, uy, anong tingin nila sa mga Pilipino, min? Ba't ginaganyan nila? Winawater cannon nila. 'Di ba? Sobrang sakit panoorin nun, min. Like, sabi ko sa inyo, nasasabi nyo lang yan kasi hindi kayo yung nandun sa sitwasyon eh. Hindi kayo yung winawater cannon, hindi kayo yung hinaharas. Pero kapag kayo yung nasa part na yon, or sige, sabihin natin na tatay nyo or kapatid nyo yung nandun, ewan ko na lang kung hindi rin mag-change yung nyo, paniniwala or visions nyo. Ang problema kasi sa inyo, ang sinusuportahan nyo, politiko, hindi Pilipino. Oops, issue. So, yun lang naman. Like, comment, share, subscribe. Melbs Castle, supportahan nyo yan. Original video link. Nasa description box below. Subscribe nyo. Tapos, syempre, Filipino IC. Subscribe nyo rin. So, like, comment, share, subscribe. Filipino IC sub.